ngayon ay 15 ng Nobyembre, 2015. Ating tunghayan ang ikalawang linggong pagdiriwang ng lungsod ng Cavite sa kapistahan ng Mahal na Birhen ng Soledad ng Portavaga. Woman of Faith. Sa pagtingin ni Maria sa mga pakot koronang tinik, masaya niyang nakikita ang kaligtasan. Woman of Flesh. Sa pagtingin sa mga pakot korona, malungkot ang nakikita ni Maria ang kamatayan. Ito ang tema ng buong pagdiriwang ng kapistahan ng Mahal na Birhen ng Portavaga. At sa pangunguna ni Reverend Father Emilio Edgardo Quilatan, OAR, kasama ang iba pang mga kaparian mula sa iba't ibang parokya sa lungsod, idinaos ang Misa Mayor sa ngalan ng Mahal na Birhen ng Soledad ng Portavaga. Matapos ang banal na misa ay muling ginanap ang taunang La Gran Procesión de la Reina o Grand Procession na nilahukan ng iba't ibang mga parokya at kapilya sa lungsod, dala-dala ang kanilang mga patron na sina Señor San Roque, Si San Roque ay mula sa mayamang angka ng Monte. Nuestra Señora de la Stella Maris, Si Maria ay Nuestra Señora de Santísimo Rosario de la Naval, lusog na Muslim at ito ay sinasabing dahilan sa sama-samang pagdarasal ng Santo Rosario. Birhen ang lalaman ng patrona. San Ezequiel Moreno, Siya ay pinanganak noong Abril ikasyam, 1840 Ay isang San Sebastian, santo Romano-Katoliko. Silanganing simbahang ortodoksya at simbahang ortodoksyang oriental. San Agustin, pangalan na hanggang ngayon ay tumutulong sa mga Kristiyano sa mundo na mas naiintindihan ang kanilang paniniwala. Ang kanyang ibinuo San Antonio de Padua, Ipinanganak sa Lisbon, Portugal noong 1195 si Fernando Bullon y San Pedro Apostol, ng Pedro o Bato ni Jesus. Sa kanya rin binanggit ni Jesucristo ang kanyang ikaw, Pedro, sa ibabaw ng matubig San Jose, ang esposo ni Maria, Siya ay pintakasi ng mga manggagawa at magandang kamatayan. Ang kanyang kapistahan ay at ang huli ang pestihada na ang Nuestra Señora de la Soledad de Portavaga. Ang reyna ng Cavite at ang ilaw ng Pilipinas, itinanghal bilang La Excelsa Patrona at La Celestial Guardiana y Protectora de la Provincia de Cavite y su Puerto. Ang ina, reyna at patrona ng buong lungsod at lalawigan ng Cavite na pinamimintuan ng buong lalawigan at ng mga karatig bayan. Viva la Virgen! Viva la Reina de Cavite! Viva! Hinirang akala na umaga. Pakiusap po natin sa lahat, hayaan po natin makapasok na maayos ang mahal na Birhen bilang tanda ng ating pagmamahal. Iwagayway po natin ang palakas ang ating mga panyo bilang pasasalamat sa walang hanggang Soledad. Maraming salamat po sa inyong pakikisa. Patuloy po nating iwagayway ang ating mga panyo bilang pagpupugay sa Kanya. Isang malakas na palakpakan para sa Reyna at Patrona ng buong probinsya ng Cavite. Viva la Virgen! Viva la Reina! Palakpakan po natin ang ating mahal na Reyna at Patrona. Viva la Virgen! Viva la Reina de Cavite! Mga kababayan ko at mga kapatid na Caviteño, ito po'y ikatlong linggo ng buwan ng Nobyembre, kapistahan po ng ating bayang Cavite City, lungsod ng Cavite City, na pinararangalan natin ang mahal na ina sa kanyang title Our Lady of Solitude or Nuestra Señora de la Soledad de Portavaga. Huwag natin kakalimutan na si Maria ay instrumento ng Diyos para makalapit tayo at maunawa natin ang plano ng Diyos sa buhay natin. So ang mahalaga, kapag tayo may problema sa buhay at hindi natin maunawaan ang plano ng Diyos sa ating buhay, tawagin natin si Maria, nagagabayin tayo papunta sa Kanya. Kaya praise the Lord, Amen. Well, ang
message ko ay una ay pasasalamat sa Diyos, sa Mahal na Birhen at sa mga tao. Talagang people, no? Mga tao, walang isang tao na gumasta ng malaki, kundi ito'y tulong-tulong. At sa kabuuan naman, ang katagumpayan ay hindi sa dahil magarbo, nag-focus tayo sa meaningful na piyesta. Tagumpay tayo sa focus na masundan natin ang Mahal na Birhen, na kapag ang mga tao ay naipon niya sa sarili, dinadala sa Diyos. Today naman, dito sa second fiesta, nakapag-focus tayo. Dahil ang problema sa devotion dito sa Cavite, na-frozen ang Mahal na Birhen. Frozen siya sa Mahal na Birheng nagdadalamhati. Pero ngayon na i-focus natin, Mary bilang woman of flesh, may damdamin. Pag tinignan niya yung pako at korona sa kanyang paanan, nararamdaman niya ang pain dahil yun ang ikinamatay ng kanyang anak. Nararamdaman niya ang joy because mankind has been saved. Upang balikan ang mga pangyayaring naganap sa kapistahan ng Mahal na Birhen ng Soledad ng Portabaga, ay patuloy lang tumutok dito sa Baste TV. At dito nagtatapos ang special coverage ng Basta TV sa kapistahan ng Mahal na Birhen ng Soledad ng Portabaga. At iyan ang mga impormasyon at balita na kailangan ninyong malaman. Ako si Denise Alfaro. Balitang tapat at patas ihahatid sa inyo sa tamang panahon at oras. Ako si Daniel Ramos at ito ang Na Sebastian Today. Viva la Virgen! Viva la Reina! Deo Gracias!